what's up mga boss? Good morning po sa ating lahat at good morning dun sa mga nanonood ng ating vlog. At syempre, nandito na naman po muli ang inyong boss Noli Vlog nagbabalik. At welcome back po tayong lahat dito sa ating munting YouTube channel. Isang mapagpalang araw na naman pong muli sa inyong lahat mga boss. At syempre sa pagbabasa ng ating mga comment, meron tayong nabasa na comment na ang breeding material ba, yung mga manok na ginagamit sa breeding ay kailangan bang kapag ka ba pinungusan, totoo ba na nawawalan sila ng similya, meaning humihina ba yung kanilang similya? So ayan, magandang tanong yan mga boss. So sasagutin natin yan. And then ito po mga boss, paalala pong muli, ito po ay base lang dun sa aking sariling karanasan, dito sa aking experience, dito sa ating pagbibreed, dito sa ating munting backyard. So ito po ay sasagutin natin, ituturo natin at ipapaliwanag natin para dun sa nagtatanong sa atin. So bago natin umpisahan niya mga boss, at kung bago ka pa lang na mapapadaan dito sa ating munting YouTube channel, iniimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe, i-like nyo po at i-share, and then hit yung ating munting notification bell. So ano pang inaantay mo? Pindutin mo na yung notification bell at nang sa ganon maging updated ka sa mga ina-upload natin na mga video. So mga boss, at umpisa na po natin. Ipapaliwanag ko, sana maging open-minded lang yung iba sa sasabihin ko. So let's go. So mga boss, ganito po yung paliwanag dyan, na kung totoo ba na kapag ang ginagamit nating broodcock sa breeding ay kung pungos na ay mahina na ang similya. So ito po yung paliwanag ko dyan mga boss. Para sa akin, hindi po totoo na kapag ang ginamit yung broodcock ay pungos na. Wala pong mababago dyan, which is mawawala lang sila ng palong. Yan. Sa iba po kasi, ganito po ang sistema. Yung iba, mas preferred nila gumagamit ng may palong, stag na may palong, para magmukhang press, sariwa yung broodcock na ginagamit nila. Pero ang nabago lang dyan mga boss, wala silang palong. At the same time, mas maganda lang tingnan yung may palong dahil nga nagmukha silang sariwa. Ang kaibahan nito mga boss, ang kanilang similya is buo pa rin. Nandun pa rin yung similya nila. Hindi naman po yan kapag pinungusan natin mawawalan sila ng similya. So hindi po yan totoo. Kung mapapansin nyo, meron mga breeder na gumagamit ng ganitong klaseng mga broodcock. Wala silang palong, pero nakakapag-produce sila ng magandang breeding. Yan. So nakakapag-produce sila ng magandang breeding kahit na ang kanilang broodcock ay pungos na. Kung mapapansin nyo, ang mga Amerikano sa ibang bansa, ang ginagamit nilang karamihan na broodcock ay walang palong. Yan. Wala silang palong. And then wala naman nababago sa kanilang breeding. Yan. Ang purpose po kasi ng may palong, ito mga boss ang purpose po ng may palong sa paniniwala ng iba, mas malakas yung kanilang similya kapag buo ang palong, which is totoo naman yan. So mga boss, ang palong po kasi ng manok ay ano lang yan, palamuti sa kanilang katawan. So kaya ko sinabi dito sa atin, so gumagamit tayo kadalasan na ginagamit nating broodcock dito, pinupungusan natin. So ang purpose po kasi ng palong sa ating mga manok, ito po yung nagsisilbing kanilang body
temperature. So yun yung nagko-control nung temperature ng kanilang katawan. Kung mapapansin nyo, kapag ang manok nyo ay pula ang palong, pulang-pula na yung gilid niya sa dulo ay medyo maitim, so yun yung indikasyon o sign na healthy yung broodcock na gagamitin nyo. Pero kapag ang broodcock nyo ay medyo maputla yung palong, sila po ay unhealthy. So hindi po natin i-advise na yan ay gamitin sa breeding. So kung bakit ba sa atin, kung bakit ba ang mga ibang broodcock natin pinupungusan natin, so mga boss, yan po kasi yung nagkukos ng nakakaakit ng lamok. Yan, kung mapapansin nyo dun sa inyong manukan, kapag ka po ang manok nyo na may palong, nasa loob siya ng kulungan, try nyo tingnan, ayan yung inaatake ng mga lamok. Yan yung kinakagat sa kanila, yung palong. Kaya mas sa atin, mas prepared natin pagka masyadong malaki yung palong, pinupungusan na lang natin. Kasi kapag po yan ay laging kinakagat ng lamok, alam nyo naman, ang lamok, maraming dalang sakit yan. Diyan nagkukos ng sakit na malaria, and then dyan din yung magkakaroon sila ng bulutong. Kaya sa atin, kapag medyo malaki yung palong ng broodcock natin, tinatanggal na lang natin para hindi sila masyadong bugbugin, kagatin ng mga lamok. So ito yung isang pangalawang broodcock natin. Ayan, kung makikita nyo, pungus na. Ayan, mga boss, wala pa pong lumalabas sa pag-aaral, at kahit naman sinong veteranong breeder ang nakakapagsabi na kapag ka ang manok ay pungus na, hindi na pwedeng gamitin sa breeding at wala nang similya. Hindi po totoo yan, dahil maraming breeder na gumagamit ng mga broodcock na pungus na. So ito po, mga boss, ina-advise ko dun sa iba na nagtatanong sa atin. Siyempre hindi naman po naiiwasan yan, na maraming nagtatanong sa atin, most especially karamihan na nagtatanong sa atin ay mga backyard. Ito mga boss, nagbibigay tayo ng advice ay base lang dun sa ginagawa nating pag-aalaga ng manok, pag-breed. So po pwede nyo po itong sundan, at po pwede rin hindi. Yan. So sa atin lang, kung ano yung nakikita nyo sa akin, so yun yung ginagawa nating proseso sa pagbe-breed. So ayan. Yan. Kung ang tanong naman ng iba ay kung talagang mahalaga dun sa mga manok natin yung palong, kung talagang mahalaga yung ginagampanan nung palong dun sa ating mga manok, bakit yung iba ay pinupungusan? Yan, di ba? Sabi ko nga, ang palong, yun yung nagsisilbing kanilang body temperature. Bakit yung iba pinupungusan? Most especially yung mga inilalaban. So kaya mga boss, so ganito naman ang paliwanag dyan. Kaya pinupungusan yung mga manok na inilalaban. So di ba dapat sila yung mas healthy, kasi sila nga yung inilalaban sa sabungan. So dapat mas matatag sila, and then dapat sila yung hindi pinupungan. So ganito po yan, paliwanag dyan mga boss. So kaya pinupungusan yung mga manok na inilalaban, dahil ang mission nila ay makipaglaban lang. Yan. Para lang sila sa pakikipaglaban, hindi sila binreed para gamiting pambreeding material. Diba mas importante sa lahat, maging healthy sa inyo yung pinakapundasyon, yung mga breeding material nyo. Yun yung importante, na maging healthy, hindi yung panlaban. So ganito naman, bakit kinakailangan pinupungusan yung mga manok na hindi lalaban? So ganito po yan mga boss. Kapag po ang manok natin ay hindi natin pinungusan, at yan ay nilaban natin, so yan po ay dala-dala nila sa kanilang paggalaw. So ibig sabihin, mas malaking sagabal sa kanila yan, mabigat sa kanilang ulo yan.
kapag ka po sila ay nakikipaglaban. So ibig sabihin sagabal po yan. Pero ang sa derby naman, kapag po yan ay may palong, so ibig sabihin alam nyo naman ang derby ay timbangan yan. So kapag ka po yan ay nilaban natin na may palong, syempre makakadagdag yan dun sa kanilang timbang. So ang mangyayari, mas bibigat yung timbang nila, pero maliit sila, so hindi sila magiging match dun sa kanilang magiging kalaban. So dapat kaya yung inilalaban, kinakailangan natin silang pungusan. So yun lang yung paliwanag natin dyan mga boss. So ayan mga boss, naway nakapagbigay tayo ng konting tip dun sa mga kapwa ko magsasabong at dun sa mga kapwa ko backyard breeder. Yan. So dun sa nangangalap ng mga konting impormasyon, yan, naway nakatulong ako sa inyo. At dito na natin tatapusin ang ating munting vlog mga boss. Sa mga ngayon pa lang mapapadaan dito sa ating munting YouTube channel, iniimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe, mag-like po kayo at mag-share, and then hit yung ating mga notification bell, at nang sa ganon maging updated kayo sa mga ina-upload natin na video. Ayan. So maraming salamat po mga boss, at dun sa mga nanonood at dun sa mga manunod pa ng ating mga video. Thank you po sa inyong lahat, at good luck. I know